Detalye sa mga kaso at paninira ngayon kay Mayor Vico Sotto. Mayor Vico nag-react sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taong panunungkulan mula noong 2019 bilang alkalde ng Pasig City sa kanyang ikalawang termino. Nahaharap ngayon si Mayor Vico Sotto sa ilang mga kaso na may kinalaman sa paggamit ng kanyang otoridad bilang isang politiko para sa kanyang pansariling kapakinabangan. Pero ipinagtaka naman ng alkalde ang pagsampa ng graft case laban sa kanya at tinawag itong interesting timing. May ilang buwan na lang kasi at gaganapin na ang 2025 midterm elections. Ito na rin ang magsisilbing ikahuling termino ni Vico sakaling magdesisyon siyang tumakbong muli bilang alkalde ng syudad. Iyon nga lang ay matunog ang usapin ngayon na magbabalik muli sa pagkandidato ang dating nakaupo sa Pasig City, ang mga Eusebio. Inamin ni Mayor Vico na hindi ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng mga banta at pananakot mula sa mga taong gustong magpaalis sa kanya sa pwesto. Nitong August 7 lamang ay isang graft complaint ang inihain sa opisina ng ombudsman ng isang Ethelmart Austria Cruz na nagpakilalang isang pribadong mamamayan at residente ng Pasig. Inakusahan ng complainant si Sotto ng graft, violation of the Code of Conduct for Public Officials, grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of the service, at serious dishonesty. Sinabi ni Cruz na si Sotto ay nagbigay ng 100% tax discount sa isang telecommunications company na nakabase sa Pasig City sa kabila ng hindi mga pagkakatugma umano sa mga dokumentong isinumite nito sa City Hall. Ang tax order of payment na inisyu noong October 2022 para sa Converge ay para sa kabuuang halaga na higit 3.6 million pesos, na may kabuuang surcharge na higit 400,000 pesos at interes na nagkakahalaga ng higit 900,000 pesos ay representing deficiencies or delinquencies in the payment of fees and licenses. Idinagdag din niya sa kanyang reklamo na may 17 pages na ang telco na Converge ICT Solutions Incorporated ay misdeclared ang aktwal na laki ng kapasidad ng opisina nito at ang bilang ng mga empleyado nito. Idineklara rin daw ng kumpanya for tax purposes na inookupahan nito ang isang office space na 5 square meters na may 4 na empleyado lamang. Ngunit batay sa ulat ng inspeksyon noong 2022, ang aktwal na sukat ng opisina ay mahigit 9,000 square meters, habang ang bilang ng mga empleyado ay 1,901. Pinangalanan din niya bilang respondents sina Melanie De Mesa, head ng Business Permit and Licensing Department ng Pasig City, at Jeronimo Nazareno, ang kanilang city administrator. Pagsagot naman ni Mayor Vico, mahalagang maunawaan ang prosesong pinagdadaanan ng mga kaso sa tanggapan ng ombudsman. Madaling matanggap ang isang reklamo at pagkatapos ay ma-sensationalize ito sa pamamagitan ng pagdadala ng received copy sa media. Kaya naman tumanggi muna siya na magbigay ng karagdagang komento tungkol sa usapin at sinabing hindi pa siya nakakatanggap ng kopya ng reklamo. Hindi naman dito huminto ang nagrereklamo at sinabing mayroong probable cause para panagutin si Sotto at ang 2 pang opisyal ng lungsod for causing undue injury and giving unwarranted benefits, na nagsasabing ito ay isang paglabag sa anti-graft law. Ang problemang kinakaharap ng alkalde ay sinabayan din ng protesta ng ilang mga political groups. Ginawa ang protestang ito sa harapan ng Pasig City Hall at kinailangan silang harapin ng alkalde dahil sa sinasabing pagprotesta nila sa pagtatayo ng bagong City Hall na may price tag na 6 billion pesos. Sa isang pahayag na naipost sa official Facebook page niya, sinabi niya na nakatanggap siya ng balita na humigit kumulang 300 residents ang magtitipon sa harap ng City Hall at sinasabing organized ito ng grupong Save Pasig Org. Dahil bukas naman ang kanyang tanggapan sa anumang inquiry patungkol sa pagtatayo ng bagong gusali, haharapin niya ang mga ito. Gayunpaman habang nakikipag-usap siya sa mga nagpoprotesta, napag-alaman niyang hindi sila residente ng Pasig
at ang karamihan sa kanila ay hakot mula sa Quezon City. Wala ring ideya ang mga ito kung bakit sila dinala sa Pasig matapos nilang sunduin sa kanilang meeting place. Umamin naman ang isa sa kanila at sinabing siya ay residente ng Barangay Holy Spirit at pinikap lang sa QC. Para kay Vico, hindi na uubra sa Pasig ang old traditional politics at dirty tactics dahil mismong mga tao na ang makakakita nito. Matatandaan na noong July 2023, inanunsyo ni Mayor Vico na ang Pasig City Hall ay sasailalim sa reconstruction at gagawing isang complex. Inihayag ito ng alkalde sa 450th founding anniversary concert ng lungsod. Base sa kanyang pahayag, iyon na siguro ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng Pasig City na kanilang pasisinayaan, kaya naman hiling niya na matulungan siya at bigyan ng suporta ng mga constituents. Pinakita rin niya sa isang video ang conceptual design features ng Pasig City Hall campus. Open at green spaces para sa mga citizens, evacuation at senior citizen halls, earthquake-proof buildings, fountain, food stalls at iba pa. Tiniyak din niya sa kanyang mga nasasakupan na ang pagtatayo ng proyekto ay magiging transparent, well-planned at future-proof, na ang ibig sabihin ay maaari itong tumagal ng maraming siglo. Sa pagtatayo ng bagong complex, pansamantalang ililipat ang mga tanggapan ng local government sa mga angkop na lugar upang matiyak ang patuloy na serbisyo at kaligtasan ng mga empleyado at publiko. Inaasahan naman na tatagal ng hanggang 2 taon ang pagtatayo ng bagong building ng Pasig City. Samantala, tinitingnan naman ng St. Gerard Construction ang mga possible legal actions laban sa alkalde matapos akusahan ang kumpanya sa pagdadala sa mga residente ng Quezon City upang magsagawa ng rally laban sa bagong proyekto ng Pasig City Hall. Ilang community leaders din ang nagsabi sa alkalde na ang construction firm ang siyang nasa likod ng protesta. Ayon naman sa representative ng SGC na si Attorney Raymond Mendoza, nag-aalala ang mga nasa kumpanya dahil nadawit ang kanilang pangalan sa rally. Dagdag din ng abogado na 99% ng empleyado ng SGC ay puro taga-Pasig, kaya walang dahilan para maghakot ng mga magra-rally. Mariin din niyang pinabulaanan na walang kinalaman ang SGC sa rally para sa bagong Pasig City Hall project. Pero hindi lang graft at black propaganda ang kinakaharap ngayon ni Vico. Dahil anak siya ng kilalang mga artista na sina Connie Reyes at Vic Soto, hindi maaaring walang bahid ng showbiz ang mundong kanyang ginagalawan kahit hindi siya komportable rito. Nabalita noong mga nakaraang linggo ang tungkol sa pagkakamabutihan di umano ni na Mayor Vico at bagong co-host ng Eat Bulaga na si Atasha Mulak. Sinakyan ng ilang mga vloggers ang kakulangan ng oras ng alkalde sa pagkakaroon ng love life. Kaya naman gumawa sila ng istorya para i-link sina Vico at Atasha sa isa't isa. Engaged na rin daw ang dalawa. Ang isa pang nakakagulat ay nang sabihin na ang ama raw ng dinadala ng anak ni Aga Mulak at Sherlyn Gonzalez ay ang mayor ng Pasig. Tinuldukan naman ni Atasha ang tungkol sa malisyosong balitang ito. Sinabi niyang walang katotohanan ang mga naglalabasang impormasyon tungkol sa kanilang dalawa ni Vico. Pinagtakhan din niya ito ng malala dahil hindi pa sila nakakapagkita ng alkalde ng Pasig at anak ng main host ng Bulaga na si Vic Soto sa personal. Tanging ang mga half-siblings lang nito na sina Danica at Oyo Soto ang siya palang nakikilala ni Atasha. Wala namang pahayag na narinig mula sa kampo ni Vico tungkol sa issue. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.